Gardener's overload si Madam Inkay. So kauuwi ko lang mga Mars, galing ako ng school nila Kuya Dud. Bumili ako ng libro kasi kulang siya ng 3 libro. Gawa nung nagpunta ako nung nakaraan, nung nagbayad ako ng tuition fee, bumili rin ako ng libro, kulang yung kanilang available na libro. So ngayon lang na naging available. So ayun nga, pagkagaling ko doon, dumiretso naman ako ng RCS supermarket. Malapit lang kasi, halos magkatabi lang. Yung school nila tsaka yung RCS magkatabi lang. So doon ako namili ng stock na food para dito sa bahay. And buti na lang, kasi kanina bago ako umalis, nagsampay ako ng mga labada. Buti na lang hindi inabutan ng ulan mga Mars, nakauwi na ako. Nung dumating ako dito, umaambon-ambon na. Hindi naman nagtuloy. Buti na lang din at hindi nabasa yung mga sinampay ko. Ayan pa yung iba oh. So nung dumating ako, tsaka ko lang yan naisilong dito. Kanina nandun yan, dun sa sampayan namin na yan. Ayan yung mga binili ko mga Mars, hindi ko pa naipapasok sa loob. So pang yan, pang 2 linggong stock na pagkain yan. Meron diyang mga, yung pambaon ni Liam, mga karne-karne, mga chips, biscuits, tinapay, palaman sa tinapay, kung anik-anik, mga sabon, mga lahat ng mga pangunahing kailangan sa bahay. Yun ang binili ko. Niloloko talaga ako ng panahon. Kanina, ang laki ng dilim, nagmamadali akong makauwi. Tapos hindi naman umulan. Ang haba na naman ng damo mga Mars. Grabe oh, tignan ninyo yung daan ko papunta dun sa aso. Halos matakpan na. 1 month pa lang 1 buwan pa lang mula nung huli akong nagpa-grass cut. Ang bilis humaba ng damo, grabe. Basta talaga tag-ulan. Ayan oh, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ako yan nilagyan ng daan na ganyan. Kasi nga, ang hirap tutubuan ng damo yan. Although nilalakaran mo, hindi basta tutubo yung damo. Pero kahit na, kasi minsan hindi mo alam, baka mamaya tumai yung dumumi yung pusa, or minsan may maapakan ka, baka mamaya may palaka, diba? Tsaka maputik, yung mga bata papasok sa school, maputik, madulas. Kaya pinalagyan ko ng ganyan. Hindi ko pa naitabi yung mga binili ko. Ito yung books na binili ko kay Dud. 3 libro pa yan. Ayan pa yung mga binili ko. Hindi ko pa siya nailagay sa mga dapat paglagyan. Grabe oh. Tingnan ninyo mga Mars. Ang haba ng damo. 1 buwan pa lang mula nung huli akong nagpa-grass cut. Today is August 29. So, sa September 1, Sunday yon, September 1, tatawag ako ng mag-grass cut. Ayan. As in, Ay, ang haba ng damo. Kung umano na siya, gumapang na sa gitna, oh. Time check mga Mars, 11:45. Okay, so meron akong sinaing, kagabi pa to, natira lang yan. Hindi na ako magsasayang dahil ako lang naman ang kakain. Siya nga pala mga Mars, tignan ninyo ito oh. Yung butas niya masyadong malaki. So kayang pumasok dyan ng langaw or ng ipis, kaya, Diyos ko, hanggat gamit namin tong rice cooker na to, ito yung magiging ko. Alam mo yun, yung parang trabaho ko, kada matatapos akong magsayang, kailangan ko siyang pasakan ng papel. Alam niyo sinubukan ko na tong dikitan eh. Humanap ako ng parang yung goma, tapos dinikit ko siya ng mighty band. Alam niyo natanggal yung mighty band, yung dikit niya. So, dapat to, siguro nawala yung pinakabakal niya eh. Nakatornilyo yan, diba? Dapat. Anyways, teka, pakita ko sa inyo yung luma. Ito kasi yung luma naming kaldero. Ito, mas maliit tong kaldero nito kumpara dito. Mas maliit ito. So, ganito yung nawawala dun sa kaldero namin. Yung sa rice cooker namin, ganito yung nawawala. At yan ang hindi ko alam kasi nung binigay sa amin yan, wala na talaga siyang ganun. Tanggal talaga siya.
So, pinagtsatsagaan ko kasi okay naman itong pinakaano niya, itong pinakakaha niya. Yun nga lang, yung takip niya, yun. Sira yung pinaka-goma, yung pinaka-takip niya. Ito naman, ang diferensya nito, sira naman yung pinakakaha niya. Kumbaga yung initan, kusang tumataas. So, anong nangyayari yung sinaing namin? Nahihilaw. Hindi siya naluluto. Kailangan ko pa siyang bantayan at i-press ko ng ganun para maluto yung sinaing. Minsan pinipress ko na, nagpipilit pa rin tumaas. So, ang hirap magsaing. So, ayan. Subukan ko kayang ilagay ito dito, no? Parang hindi kasya. Parang, oo, tama. Nung sinubukan ko na medyo malapad ang nito, kaldero. Pero mas mababa siya. Anyways, dahil ako lang mag-isa, hindi ko pa rin naayos yung ko. Yung mga binili ko, yung pa yung isa. Kuda kasi ako ng kuda di ba? So, balak kong magluto na lang siguro ng kung yung madali, tuyo or something. Bahala na kung anong makain. Okay, so dahil ako lang mag-isang kakain mga Mars, eto piprito ko ng hotdog. Ito yung binili ko kanina doon sa RCS. Ayan, Chicken Franks Classic. Super Jumbo. So, isa lang yung aking iluluto. Dahil ako lang naman ang kakain. And, gusto kong buksan tong Mega Sardines. Ayan, in tomato sauce, chili, added. Ajeva. Ang sarap ng aking lunch. So, ayun yung mga binili kong karne. Hindi ko pa nailagay sa ref. At dahil frozen yung aking hotdog, ko muna siya. Pakuluan ko siya sa konting tubig, mga Mars. Ayan. Konting-konti lang. Bawasan pa natin. Yung bang wag lang di matanggal yung pagka-frozen sa loob ng hotdog. Ayan. Tapos, pagka natuyo na yung tubig, tsaka ko siya ipiprito sa mantika. So, ayan. Para mawala yung yelo niya sa loob. And then, pagka natuyo na yung tubig, tsaka ko siya lalagyan ng konting mantika. Mamaya ko na ililigpit yan, ilalagay sa freezer. Kasi ako ay Tom Goods na. So, ito buksan na natin, mga Mars. Siya nga pala ang binibili kong mantika, mga Mars, itong, canola oil. Kahit anong brand, basta canola oil. Wala lang, sabi nila maganda daw yung canola oil kesa dun sa ibang pangkaraniwan na mantika. Kumbaga, hindi siya masyadong ma-cholesterol. So, ayan. Teka, buksan ko muna to. Ayan. Actually, kanina dun sa RCS, mga Mars, nakakita ako ng kalamansi. Yung nakapack na siya, medyo madami. Parang nasa kalahating kilo yata yun. Minsan, nabubulok lang yung kalamansi, kaya hindi ko na kinuha. So, ayan. Lalagyan ko na lang siya ng toyo mansi. Ayan, meron akong toyo mansi na marka pinya, mga Mars. O, diba? 2 in 1. Para pag wala kang kalamansi, o diba? Pagka betness kung kumain ng ng sardinas. Ayan. Op. Ayan, okay na yan. Konti lang. So, ayan, naka-ready na yung aking Mega Sardines. Excited na akong kumain. Lalagyan ko pa ng konting paminta yan. Okay, so ito yung ating hotdog. Medyo, ayan, sinisip-sip na yung mantika. So, yung sinasabi ko palang mantika, ayan, yung canola, ay pure coconut oil. Ayan. Meron kasi ang nabasa, sabi mas maganda daw yung canola oil. Diba? Tom Goods na. Okay, ano ba yarn? Kasi kanina, nung umalis ako, lang kinain ko? Parang biskwit lang. Biskwit lang yung kinain ko kanina, mga Mars. Tsaka kape, kaya nanlalambot na ako sa gutom. Anong oras na? 12:00 na. Grabe, diba? Kaya gutom na ako. Nung nadun ako kanina sa RCS, bibili sana ako ng ng Dunkin Donut. Naisip ko, dami ko nang pinamili. Sobra-sobra na, mga biskwit-biskwit, cupcake. Sabi ko, yun na lang. Tapos bumili rin ako ng mga ilang piraso ng chips. Alam niyo, sa totoo lang, mga Mars, tamad kasi akong lumabas. Tamad akong lumabas ng bahay para mamili.
Kaya ginagawa ko, kung meron din lang namang, alam mo yon, may pambili ka rin lang naman, bilin mo na lahat. Ultimo posporo, para hindi ka na labas ng labas. Tsaka isa pa, iba ang pamasahe dito sa amin, mga Mars. Ginto. Kanina nga nung pauwi ako ang siningil sa akin, 80 pesos. Pauwi May laman pa tong coconut oil namin. Ito na lang lalagay ko dito sa hotdog. So, ayun nga, siningil ako ng 80 pesos. Ang binibigay ko, lang, 70 pesos. Tapos sabi nung driver, ay, na po, 80 pesos na po. Hindi na lang ako kumibo. Binigay ko na lang para walang usapin. Diba? Kulang 100, pamasahe, mga Mars. Grabe, diba? Paano ka lalabas ng lalabas kung sa pamasahe pa lang, talon-talo ka na. Ang mahal pa ng bilihin. Alam nyo ba, ang halaga na 1,000 ngayon, parang equivalent to 500 na lang. Halos biskwit na lang ang mabibili mo. Pang snack na lang. Kung bibili ka man ng karne, magkano kilo ng karne? 390. Ang karne ng baboy. Ang manok parang nasa 280. Diba? Isda. Nung nakaraan, galing kami ni Liam sa palengke sa wet market. Ang tawag nito? Ayun, meron akong dyan, isda. Syempre, yung mga bata naman, hindi naman sila mahilig sa isda. Si Liam lang ang mahilig sa isda. Napakatakaw nun sa isda. Minsan, pag nagluto ako, tatanungin nun, wala. Gusto ko isda, I want fish. Diba? Iba na ngayon ang value ng peso. Napakababa na ng equivalent niya. Pag may binili ka, para bang yung 1,000 pesos na dadalhin mo sa palengke, ang mabibili mo lang 1 kilong baboy. Pwede kang bumili ng 1 kilong isda. Depende sa isda. Kung tilapia bibilin mo, parang nasa 200 ang kilo or mga 180 siguro. Then magkano na yon? 400 plus, sabi mo ng 200 yung isda mo, 600. Yung 400 mo, pambili mo na lang ng pang-rekado. Patatas, o kung magninilaga ka man, or sinigang. Tsaka yung pang-asim, yun lang. Yun ang mararating ng 1,000 pesos mo, mga Mars. Diba? Hindi ka na makakabili ng, ng extrang kailangan dito sa bahay. Kagaya ng, ang mahal din ng itlog. Diba? Asukal, kape. Diyos ko, day. Wala. Kaya yung sinasabi na magkano? 25 pesos per meal. Ang daming nag-react doon, diba, mga Mars? Mantakin mo, 25 pesos. Anong mabibili mo sa 25 pesos? Magkano ng order ng kakarpuranggot na ulam ngayon sa karinderya? 60 or 70 pesos pagka yung masarap-sarap na klase like caldereta or menudo. Diba? 60 pesos. Tapos magkano ang rice? 20 or 25 per order. Hindi ko nakabisado. Basta hindi kaya ng 25 pesos. Ang may ulam mo sa 25 pesos is itlog. Yun. Kasi ang sardinas ngayon parang nasa 16 pesos ng isa . O di, puro sardinas na lang ulamin mo, tsaka itlog. Diba? At kakakuda ni Madam Jinky, ayan, luto na yung ating hotdog. So, ayoko nang masyadong, sunog, or yung tostado. Ayan, tamang-tama lang yung pagkaluto niya. Kasi kanina, habang dumadaldal ako, halo ako ng halo, diba? Kaya, ang gulo ng camera ko. So, ayan. Tender na tender. Masarap kasi yung hindi sunog yung balat. Ayan. Pwede nang kumain si Madam Inkay. Finally, ayan. Kakain na si Madam. But before that, magpe-prepare muna ako ng aking pineapple juice. Wait. Hirap buksan. Ayan. So, ang binibili ko talaga, mga Mars, pineapple or Del Monte pineapple Heart Smart. Ito kasi ACE. Kanina, doon sa RCS, wala silang tindang pineapple Heart Smart.
meron sila itong ACE lang. So, ito na lang yung kinuha ko. Teka, i-shake ko muna siya. Ayan. So, ganyan yung ginagawa ko mga Mars. Kalahating baso. And then, lalagyan ko siya ng malamig na tubig. Yung iba, iniinom to ng puro. Eh, ako gusto ko medyo malamig yung tubig. Hindi ganun kaasim. Okay, so ayan na. Yay! Finally! Kakain na si Madam Ingkay. Jesus, thank you for the food. In Jesus' name, amen. Okay, kain na tayo mga Mars. Finally. Ito ang goods na akin. Sarap ng hotdog. Yung sardines na binibili ko, Ligo. Minsan itong mega sardines. Pero usually pag bumili ako ng sardinas, ang pinipili ko talaga yung maanghang. Hindi ko na kasi siya ginigisa mga Mars. Kinakain ko na lang siya ng ganyan. Ang galing sa lata. Basta nilalagyan ko siya ng toyo, kalamansi. Sarap. Hindi naman ganong maanghang. Gutom yan. So, going back doon sa sinasabi na tawag nito, 25 pesos na meal. Student meal nga, 60 pesos na eh. Sila Kuya Dud, 60 pesos, no? Ang baon ni Kuya Dud sa araw-araw, 150 pesos. Minsan, pag nakaluluwag ako, 200 binibigay ko. Kasi, whole day sila. Whole day sila. Excuse. Umuwi siya alas 4 na ng hapon. Pero meron siyang school service. I mean, hindi siya namamasahe. Kaya yung 150 na baon niya, pambili niya lang talaga yun ng food tsaka na snack. Minsan hindi naman niya nauubos. Minsan naman nauubos niya. Ayoko namang saktong-sakto yung pera niya dahil minsan may mga project sila or activity, tapos may mga kailangan bilhin para meron siyang extra pera. Hotdog. Yup. Hindi ako nakapag aerobics ngayong araw. Medyo nasasanay na yung katawan ko eh. Nagamit ko kasi yung dumbbell, mga Mars. Tapos, dumbbell. Parang ginagawa ko siya at least 3 or 4 times a week. Minsan kasi hindi maiwasan, katulad ngayon, may lakad ako. E pagtapos kung iayos itong mga pinamili ko, syempre maliligo na ako, and then maya-mayang konti lang, mga bandang 2:30, nandito na si Liam. Magtutupi pa pala ako na sinampay after kung maligo maya-maya. Kaya hanggat maaari talaga ayokong umaalis ng bahay, yung labas ng labas, kasi nasisira yung pattern or yung schedule ng mga gawain ko eh. Kagaya yan, nasa balita, meron daw parang namumuong yung parang tag-ulan, bagyo. Kaya rin ako namili ng ganyang karami kasi nga, syempre alam niyo naman, wala tayong sasakyan, ang hirap maglabas-labas. Alam mo yon,
pagka wala kang service, hindi ka basta-basta makagora eh. Kalkulado ang ano mo eh, ang pag-alis mo, paglabas mo. Eh, dito pa naman sa amin eh. Umihi lang ang palaka, bahana eh. Ay, buti ng maling talaga, meron na kaming daan dito sa likod. Ano eh, mahirap. Ang sarap ng sardinas. Sa totoo lang, sardinas naman talaga masarap. Pag paminsan-minsan. Pero, pag palagi, kakaumay din, syempre. Sarap. Mamaya, naglinis na pala ako ng kuko. Ultimo kuko ko, mga Mars. Ako naglilinis niyan. O, ako lang naglagay ng Q-Tix. Tsaka sa paa. Ah, diba? Kasi, ayoko nagpapalinis hanggat maaari. Kasi ang ingrown ko ba, o yung pinakabalat sa kamay ko tsaka sa paa, manipis. Hindi kasi nasanay nung minamanicurean, pedicurean. Ako lang talaga naglilinis. Dito nga sa kamay, mga Mars, hindi ako nagpupush ng kuko. Inaano ko lang yan, kagaya, di ba, may Q-Tix. Buburahin ko lang yan pag ayaw ko na. Hindi ko siya pinupush. Kasi hindi naman dumadumi ng madumi ang kuko ko eh, pati sa paa. Lagi akong nakatsinelas eh. Hindi naman hindi yung gilid, yung naglilibag-libag, nagpuputik-putik. No way. Hindi. Kaya yung kuko ko, wag lang di ma-push paa. Para lang matanggal yung, minsan kasi di ba pagka may Q-Tix, parang yung kuko natin naninilaw. Pag masyadong matagal na naka-Q-Tix, lalo sa paa. So yun lang yung tinatanggal ko. Pero yung ganito ng kuko sa paa, yung dyan, hindi. Maliban lang siya pinakasingit dito sa paa, sa ingrown. Yun, tinatanggal ko yun. Pero hindi ko pinakakahalukay ube at takot akong masugat. Alam niyo, Mars, may allergy ako sa sa damo. Pag dumidikit sila sa skin ko, lalo sa paa, sa binte, kasi di ba syempre nagpapakain ako ng aso. O minsan pag nagsasampay ako doon sa sampayan namin, puro damo rin, di ba? Ewan ko kung nakita ninyo. Pag dumikit na yung damo sa binti ko, nagsusugat, nangangati. Kahit na pagkatapos kong lumabas, maghugas ako ng paa, ng binti, tapos sabunin ko siya ng mild soap. Talagang parang yung kati niya, yung talahid ng damo, umaano sa binti ko, nai-irritate talaga. Kaya, kung napansin niyo, di ba, yung daan, di ba yung sinabi ko sa inyo, pinakita ko sa inyo, pinasemento ko, para hindi dumidikit sa binti ko. Yung papunta sa aso, ngayon nga, mataas na rin yung damo, yung papunta sa aso, kaya nai-irritate na naman yung binti ko, nagkakasugat na naman. Kumakati, tas nasusugat pag kinamot ko. Yun, tapos yung papunta dito, pinaano ko rin. Hello mga Mars, good morning. So, kauuwi ko lang, galing ako ng Pure Gold. Actually, dumaan ako sa school nila Lia, meron kasing program, celebration ng Linggo ng Wika. So, at 30 ngayon, di ba? Medyo late yung celebration nila kasi nga 'di ba nagbagyo, tapos nagbaha dito sa may area namin. So nagka-postpone yung mga activities sa school. Ayun nga, ngayon yung celebration. So after doon, hindi ko na hinintay maka-out si Liam. Since malapit yung Pure Gold doon sa school nila, katabi lang halos, namili ako ng mga karne. At saka pandagdag ng mga biscuits, cupcake, yung mga pambaon nila sa school.
I mean, ni Liam. Kasi si Dude naman, pera ang binabaon niyan. Hindi naman siya nagbabaon ng kahit na ano, food pag pupunta ng school. So anyway, ito na yung napamili ko mga Mars. Pandagdag lang naman. Ayan. Ito mga karne yung nasa plastic. Tapos, cheat day today. Today is Friday. So meron akong isang, ano ba yan? 1 liter yata ito. 1.5 liters ng 1.5 liter ng Coca-Cola. So, yung nasa kahon, nandun yung mga cupcake, mini cake, something like that. Mga kailangan sa bahay. So, anyway, na-imbiyer na ako ng very, very light. Kasi yung naghatid sa aking tricycle, 100 yung inabot ko. Ang pamasahe lang sa amin, magmula Pure Gold, papunta dito sa bahay, is 70 pesos, mga Mars. So, medyo na-imbiyan na ako ng medyo very, very light. Kasi yung mama, aalis na, dala-dala yung 100 pesos ko. Tapos, kung di ko pa sinabi na, kuya, yung sukli ko po na, na 30 pesos. Kasi 70 nga lang ang pamasahe. Kung di ko pa sinabi, hindi pa ibibigay yung sukli ko. Diba? So, sa mga tricycle driver, alam naman natin na mahirap ang buhay, pero wag naman kayong ganyan sa mga pasahero ninyo. Kasi, kung nahihirapan kayo, nahihirapan din kami. Diba? Lalo na ako, housewife lang naman ako. Ba't ako sisingilin ng napakamahal? Hindi naman ako nanggaling sa ibang lupalop, diba? From Pure Gold going dito sa bahay, 70 pesos lang naman. Yung iba nga, 60 nga lang din na sinisingil tapos yung 100 ko, hindi nasusuklian. Diba? Sabi ko, yung sukli ko, keep the change. Anyway. So, ayan. Pasok ko na muna tong aking mga pinabili mga Mars. Napa-vlog tuloy ako ng bonggang-bongga para ma-share ko lang sa inyo yung aking experience sa sinakyan kong tricycle. Alam mo yun, kaya ang hirap din talaga mga Mars. Alam mo yun, yung para bang ang hirap na nga ng namamasahe. Ang hirap pa pag ganyan nagko-commute ka, diba? I mean, yung mga iba, hindi ko nila lahat. Yung ibang tricycle driver, masyado silang abusado. Anyway, ito yung aking bag. At syempre, ang outfit ng lola ninyo, naka-short lang lagi yan. Di ba? Kasi mga Mars, kahit tag-ulan, medyo mainit. So anyway, ayusin ko naman na yung aking mga pinamili. At para makapag-prepare na ng lunch. Kasi ang oras ay 11:25.